Nay, tay, nandito na po ako. Oh, bakit tinanghali ka na naman ata masyado? Akala ko saglit ka lang. Pasensya na, tay. Medyo marami pa rin kasi akong binili para sa pagpunta ko sa Maynila bukas. Tsaka ito, bumili din po ako ng mga damit dun sa may ukay-ukay sa kanto. Damit? Bakit? Madami ka naman damit dyan eh. Oh, halos lahat nga dyan. Ako pa pumili para sa'yo. Anak, pagpasensya mo na yung nanay mo. Nagtatampo lang yan. Pakaramdam niya kasi. Iiwan mo na kami pag pumunta ka na sa Maynila. Naku si nanay, ano bang akala niyong gagawin ko sa Maynila? Maglalakwatsa? Kaya naman ako pupunta dun para mag-aral. Tsaka napag-usapan na natin to, di ba? Na hindi ko naman sasayangin yung scholarship na binigay sa akin dito. Huwag ka na magtampo, nay. Ngingiti na yan. Hindi naman sa ganun, nak. Siyempre, yung tampo ko may halong pag-alala. At lalo ng pagkami sa'yo. Isipin mo ba naman? Tatatlo na nga lang tayo ng tatay mo dito. Mababawasan pa ng isa. Ano bang akala nyo? Hindi ko kayo mamimiss. Siyempre mamimiss ko din kayo. Hayaan nyo, nay. Mabilis lang yung 4 na taon. Tsaka bibisita din naman ako dito pag sem break ko. May text naman, may tawag. Kakausapin ko kayo kahit ilang oras nyo gusto sa isang araw basta mapanatag loob nyo. O sige, di na ako nagtatampo. Pero, mag-iingat ka dun sa Maynila, ha? Alam mo naman maggulo dun. Tsaka yung mga ano ba yun? Yung mga nababalita, may mga kasing edad mo na ano, na nalululong sa kung ano-anong bisyo. Pag ikaw, nabalitaan ko na nagwawalwal doon, humanda ka sa akin. Labs, malaki na anak natin. Matalino pa. Pagkatiwalaan mo naman siya. Buti pa si tatay. I love you, tay. Ako, walang I love you? Si nanay talaga. I love you din, nanay. Pangako, aalagaan ko po sarili ko. At tutuparin ko lahat ng mga pangarap natin pagkatapos ko mag-aral sa Maynila. Ha? Mamaya pa klase ko ah. Kaya ang alarm mo tumutunog. Ay! Nagising ka ba sa alarm clock ko? Sorry. Okay lang, gigising na din naman dapat ako mamaya. Ikaw ba yung doormate ko? Kailan ka pa dumating? Kaninang madaling araw lang. Hindi ka nga nagising sa kalabog ng mga gamit ko eh. Tulog mantika ka ata. Ako nga pala si Dayan. Ako si Pining. Hi, Pining. Sigurado ako hindi yan tunay mong pangalan. Josefina pangalan ko. Galing ako sa Cotabato. Ikaw, taga saan ka? Taga Maynila lang ako. Simula nung bata pa lang ako. Nice to meet you. Alam ko namang alam mo na magulo dito sa Maynila. Madami ka may kilalang tao. Hindi lahat mabuti. Hindi rin naman lahat masama. Pero mukha ka namang matalino kaya pakiramdam ko naman kakayanin mo tumagal dito. Salamat sa payo mo. Pero sa totoo lang, ikaw palang nakikilala ko simula nung dumating ako dito. Nakakainis nga eh, parang lahat ng tao dito nagmamadali. Hindi lang parang. Nagmamadali talaga lahat. Dito kasi mabilis ang oras. Pag babagal-bagal ka, may iwan ka. Di tulad sa probinsya. Teka, saan ka nga pala ulit nag-aaral? Diyan lang sa may Immaculada Conception Academy. Talaga? Di ba mga mayayaman lang pumapasok doon? Eh di mayaman ka. Grabe naman to. Sa itsura ko bang to, mukha akong naka-aircon araw-araw. Hindi, scholarship lang yan na natanggap ko pagtapos ko ng high school. Nag-aalinlangan pa nga ako una, pero sayang naman, di ba? Anong dahil sa itsura mong yan? Di ko nga nahalata na taga-probinsya ka eh. At talagang sayang kung sakaling di mo tinuloy. Kung kasing talino lang naman kita, nakakuha na din ako ng ganyang pagkakataon. O sige, malilate na ako sa klase ko. Naiwan muna kita dyan. Nice meeting you ulit. Sige, ingat ka. Good morning, everyone. Since it's our first meeting today, we will start our semester with a little introduction from each of you. Let's start with you. Me? Yes, miss. Ikaw na nagsa-cellphone. Haven't we met before? You look quite familiar. Yes, we met last semester. Oh, I remember. Ikaw yung student na na-drop sa klase ko since you accumulated God knows how many absences. Since you show little to no interest in my class, please start the introduction. Kainis, ha? You were saying something, miss? No, ma'am. I'm Tiffany De La Paz, sophomore student. I live in Makati City. My father is a real estate agent and my mother is a stockholder of a company. Ah, I see.
How about we talk about your achievements, Miss De La Paz, and not the achievements of your parents? I am the president of the drama club, and on my spare time, I attend workshops to develop my acting skills. Interesting to know where you exert your effort, Miss De La Paz. Kahit extracurricular pa yan. Thank you for your introduction. Sit down. Now it's time for your friend to introduce herself. Hi everyone, I'm Fiona, also a sophomore student. My dad is an architect and my mom is an accountant. My kuya naman works for... Seriously, class? Is that the best introduction you can do? Naririnig niyo ba yung mga sinasabi niyo? You are always bragging about your family's achievements, but never yours. Ikaw, miss, you seem shy. Hopefully you can bring something different to the table. Hi, I'm Josefina, a freshman from Cotabato. I graduated valedictorian in my school, and because of that, I managed to get a scholarship in this institution. Other than that, I also take part in numerous charities. That's more like it. Excuse me, class, I have to answer this call. Hi! Bakit po? Bago ka lang dito sa school? Opo, tsaka bago lang din ako dito sa Maynila. Ano ka ba? Sobrang nakakatanda naman yung pagpo mo. Isang taon lang naman tanda ako sa'yo eh. I'm Tiffany, and this is Fiona. Hi Tiffany, hi Fiona, ako si Pining. Oh, that's your nickname! Ang cute ha! Very province talaga yung dating. Anyway, gusto mo sumama sa amin? Saan? So kahit saan, obviously wala ka namang friends, so we're volunteering to be your friend. Mahirap kasi mag-fit in dito, lalo na kung wala ka pang kilala on your first day. Bakit charity? Class, I apologize, pero I have to go somewhere. I'm going to dismiss you early, but don't expect to be accepted from schoolwork. Please read the first chapter of our book and we will have our first grade recitation. Goodbye. She's so annoying. She humiliated me kanina. Can you believe that? Alam niya ba na tayo nagbabayad sa kanya? I'm sure yung sweldo niya allowance ko lang everyday, no? Girl, you need to chill. Remember na lang everything you've learned sa yoga class we attended. Tara na nga, let's go to the coffee shop before tayo maunahan ng group ng mga judge mo na isa lang naman yung bibilhing drink. Let's go, what's your name again? Josefina. Right, Josephine. Hi! Good thing wala pang masyadong tao dito. I can finally relax. Ikaw, Josephine, what drink do you want? Josefina pangalan ko. Sige, okay lang ako, wala kasi akong pera eh. Tignan mo, yung isang drink pwede ko nang pangkain buong araw. You're so cute talaga. Don't worry, the drink's on us. Anong gusto mo? White chocolate mocha frappuccino or cafe americano? Ha? Never mind. Fiona just chose a drink for her. Okay. So, Josefina, Pining na lang. so Pining, paano ka nga ulit nakapasok sa school na to? May scholarship ako. Graduate kasi ako sa valedictorian. Hindi ko nga kalain na dito ako. Here you go, girls. Wow! Pining, wait. We have to take a picture of it first. Ipopost ko na lang sa Instagram. It won't take long. Hi! Kamusta yung first day mo? Ayun, nakakapagod kasi ang laki-laki ng school. Muntik pa nga akong malit kasi nawala ako sa campus. Pero masaya naman. Buti naman. May naging kaibigan ka naman ba? Hindi ka ba nahirapan? Kasi, sa pagkakaalam ko, mga pakonyo yung mga tao sa school mo eh. Kaya hindi din ako nag-enroll dyan. Meron. Medyo konyo sila. Pero mababait naman. Tsaka sobrang ganda ng mga damit nila. Nilibre pa nga nila ako ng inumin eh. Ano balit yun? Yung frappuccino? Frappuccino kasi. Basta. Ang komplikado na kasi ng pangalan. Pero sobrang sarap naman. Sige, ligo muna ako ha. Madami din akong aaralin mamaya eh. Sorry, baka may istorbo ko pagtulog mo. Okay lang, magpupuyat din naman ako. Good morning, class. Since our meeting has been interrupted last time, meron tayong graded recitation ngayon. Miss De La Paz, since you are my favorite student, why don't you start explaining briefly what chapter 1 is all about? Ma'am, sorry I haven't studied the lesson. I went to the airport kasi to... Miss De La Paz, stop. To tell you frankly, napapagod na ako sa'yo. You don't study, you don't deliver, and you expect me to pass you in the class? Sit down. Ma'am, Yes, miss? the first chapter we are about to tackle is all about the definition of philosophy.
The Importance of Philosophy, all based on its historical approach and analysis of language. Very good. Grabe, I really hate that professor. Lagi na lang mainit dugo niya sa akin. Hindi na niya ako tinigilan ever. Isa na lang and I'll report her to the dean. Oh my gosh, Pining! Okay ka lang? Oh my God, I'm really sorry. Miss, nagmamadali kasi ako. I'm really sorry. Tumin ka kasi sa dinadaanan. Ay, okay lang. Hindi mo siya magkaya. Sure ka, Miss? Sorry ulit, pero kailangan ko nang umalis. I'm really sorry. Oh my gosh, look at them. How many are they? 7? And isang drink lang binili nila? Ang funny ah. Grabe, I have to post this moment on Snapchat with the title, Jologs people in coffee shops be like, oh, diba? You're so funny. By the way, Pining, nag-aral ka talaga kahapon? To be honest, I can't remember the last time na nag-aral ako eh. I just rely on my stock knowledge. Pero madalas I get so bored with reading. Not unless may pictures na nakalagay. Tsaka ayoko ding matawag na nerd or whatever. Anyway, anong secret mo? Ha? Hindi ako nag-aral. Wala nga akong ginawa kagabi. Stock knowledge na lang din siguro yung kanina. Actually, hinulaan ko lang yun. Talaga? By the way, tayo na magkaka-group for reporting ha. Please? Siyempre naman. Ano? Di daw siya nag-aaral? Pakiulit? Di daw siya nag-aaral and nagre-rely lang siya sa stock knowledge. Wow, ang galing naman niya. Paano kaya siya pumapasa sa subjects niya? Di ko nga din alam eh. Pero actually, may point din siya. Pag masyado kang nag-aaral, hindi din maganda. Tingin pa sa'yo, nerd. Narinig mo ba yung sarili mo? Ewan ko sa'yo. Hello? Hi, Ping! It's Stephanie. May gagawin ka ba ngayon? Tara, gala tayo. Ha? Uuwi dapat ako ng probinsya ngayon eh. Oh, that's too bad. Mag-hangout na naman kami ni Fiona sa mall. We'll probably miss out, pero it's fine. We understand. Ganito na lang. Magpapaalam na lang ako sa nanay. I mean, sa mami ko na hindi ako pwedeng umuwi ngayon. Really? Sige, see you! Oh, Pining, ano, nasa biyahe ka na ba? Nay, pasensya na, nalito ako ng gising eh. Tapos madami din akong dapat gawin para next week. Baka hindi po ako makauwi ngayon. Hala, ganun ba? Miss na miss ka pa naman namin. Pero sige, okay lang. Pagbutihan mo dyan ha. Ingat na. Miss you too, Nay. Hi, Pining! Hi guys, anong gagawin natin? Bakit parang biglaan naman kayong nagaya? Ano pa? Eh, di mo siya shopping. Shopping daw. Wala pa naman akong pera. Ay, bahala na. Gagamitin ko na lang yung pinadala kanina ni nanay. Nakakahiya kasi kung wala akong bibili. Sobrang jokes mo naman. Baka isipin nila na mahirap lang ako. Ay nako, bahala na din next week kung magkano matulas ang pera ko. Minsan lang naman to eh. Pining, okay ka lang? Are you daydreaming or something? Let's go! Iniisip ko lang kung ano bang magandang bilhin na damit na in ngayon. Pero bago tayo umalis, paano yung group work natin? Ano ka ba? Huwag mo na isipin yun. Sa isang araw pa naman yun eh. Mag-loosen up pa naman. Sige na nga. Thanks, Fiona. Sinundo mo ako sa dorm ko. Hassle siguro kung nag-commute pa ako. Tsaka ang laki ng subdivision na to, mukhang exclusive pa. Don't mention it. Tsaka gusto ko din talaga mag-practice mag-drive. Anyway, we're here. Grabe, ang laki naman ng bahay ni Tiffany. That's just half of the story. Marami pa silang bahay dito sa Manila. Meron din silang mga vacation houses sa iba-ibang lugar. Real estate agent kasi daddy niya. Hi girls! Welcome to my humble home. Stop it, Tiffany. Kung humble na tong house mo, para pa kaya yung dorm ni Pining? Grabe, how can a number of people live sa ganong lugar? Ang liit ng init. Shut up, Fiona. Tara, Pining, let's go inside. Feel at home. Grabe, sobrang gara naman ang bahay mo. Ilan kayo nakatira dito? Tatlo lang kami ni Mommy and Daddy dito. Mas marami pa nga yung maids and drivers namin kaysa sa dami namin eh. Ang sad, no? I don't have any siblings kasi. Tara, dun tayo sa kwarto ko. Wow, ang laki ng kwarto mo. Mas malaki pa to kaysa sa house namin sa province. Stop it nga, Pining. Ang laki nga ng kwarto ko kaya sobrang lungkot eh. It makes you feel so alone. Talaga?
Sobrang yaman mo na nga, malungkot ka pa rin. Sure, I get all the things I want. Pero what's the point if seldom mo lang makasama yung family mo? I mean, I'm not a child. Alam ko naman na what they're doing is for me. Pero namimiss ko lang talaga sila. Maybe that can explain why I love acting. I love getting people's attention. Isang beses sa isang buwan lang kasi umuwi yung daddy ni Tiffany to settle his business sa ibang bansa. Talaga? Samantalang ako, medyo nagsasawa na din kasi lagi kong kasama mami ko. Pero I'm not complaining ng sobra. I love the freedom they give dahil wala sila. I can go to parties and all that stuff. And booming yung social life ko. All thanks to my parents' money. So I can make the most out of it. By the way, Pining, have you ever had a boyfriend? Ito kasing si Tiffany, sobrang free niya. Ang dami niya naging boyfriend. Hindi pa. What? Since birth? Grabe, sobrang miserable naman ang buhay mo. Pero may crush ka sa school? Meron. Wait, let me guess. Si Brian, no? Paano mo nalaman? Hello! Sobrang obvious kaya. Nung nabangga ka niya sa school, para kang nasa liba ng spirit. Eh. Ganun ba ako kahalata? Oo, pero that's very wrong. I know Brian kasi I've dated him. And I know he's not into girls na, alam mo yun, pakawala. Do you get it? Ah. Pero you have to know the difference between being too pakawala and being too conservative. He hates that din. You should try clothes that are kind of revealing para hindi naman niya isipin na boring ka din. Take notes, Pining. And let's start with your name. Pining? Really? Wala ka dating-dating. I'm being completely honest now. Being the self-proclaimed probinsyano won't get you anywhere. Right. Pining is sobrang pa-virgin. Let's try, Joey. Josephine ka, di ba? It's cute. Josefina, hindi Josephine. Pero, I like that nickname ha. Sige, yun na lang gagamitin ko. Okay, Joey. Oh, ano yung dala-dala mo? Tsaka bakit ngayon ka lang? Mag-aalas 10 na oh. Ah, mga damit galing kay Tiffany. Gumawa kami ng group work para bukas. Grabe, ang ganda ng bahay, tsaka ang laki. Tsaka yung mga damit niya halatang branded. Eh, ano nangyari sa group work niyo? Ha? Eh, hindi namin natapos eh. Ako na lang tatapos mamaya. Magpupuyat na lang ako. Talaga lang ha. Sige, ikaw ang bahala. And that ends our reporting for today. Your presentation is good enough, but not that impressive. Okay, class? Prepare for a quiz next meeting, and that will be all. Great job, girls! And Joey, you look amazing sa damit mo. I'm glad you used Tiffany's dress. Salamat ulit, Tiffany. Hi, girls! Oh, hey, Brian. How are you? Pining, can I talk to you in private? Sige. Ang ganda mo ngayon, ah. Ay, salamat. And please, huwag mo akong tawagin, Tiffany. Joey na lang. Right. Joey, can I ask you out on a date? Ha? Bakit? Bawal ba makapag-date habang nasa college ka? Oo nga pala. Ayaw niya nang masyadong conservative. Pwedeng-pwede naman. Sige, text na lang kita kung kailan ako free. See you! Yes! Sige, ingat ka. Talaga? Niyaya ka niya makipag-date? That's strange, huh? I thought you won't fall for it. Pero, congrats. Salamat! Because of that, libre ko kayo ng drink. Frappuccino? No thanks. I can buy my own. Sige na girls, treat ko na. Ito na ha, bibili na ako. Grabe, inuupo lang naman siya sa gustong girls ni Brian. I never thought na iba na pala taste niya. It's so annoying. Pero in fairness ha, nililibre niya tayo ng drink. Ano in fairness, I'm sure lumelevel lang siya sa akin. She's still that girl from the province. You're so mean. I love it. Hi Dayan, ano mas magandang damit? This or this? Ano? Alis ka na naman? Di ba may exam ka bukas? Kaya ko naman mag-review mamaya. May date kasi kami ng crush ko. Grabe, he's so pogi. Sobrang puti niya. Tapos matalino din siya, mabait. Wow, sobrang di na kita makalala sa kaartehan mo. Basta siguraduhin mo lang na mag-aaral kapag uwi. Bahala ka sa buhay mo. Hi Brian! Hi, Pining. You look so lovely tonight. Thanks! Tara po na tayo. So, paano mo nga ulit naging friends si Tiffany and Fiona? Simple lang. They befriended me. Biglaan nga lang eh. Pero mabait naman ba sila sa'yo? Kasi from what I remember, they can be quite mean. Minsan, they're mean. Pero hindi ko naman siya tinitake negatively. Feeling ko frank lang talaga silang tao.
Teka lang, di ba may something kayo dati ni Tiffany? Anong something? Naging girlfriend ko kaya siya for 5 months. Ha? Hindi niya yun sinabi sa akin. Pero sa bagay, feeling ko okay lang sa kanya kung niyaya mo akong mag-date. Hindi ako sigurado pero siguro nga. Pero may iba naman tayo ng topic. Talagang simula nung nakita kita, crush na talaga kita eh. Talaga? Akala ko nga rin sobrang sungit mo. Hindi mo kasi ako pinansin nung nabangga mo ako. Pasensya na talaga ha. Ang oras kasi noon, may exam ako kaya nagmamadali ako. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Sorry uli. Hindi, okay lang yun. Ang mahalaga, nandito tayo ngayon. We're getting to know each other. Okay, class, time's up. Submit your papers. Joey, tinetext kita kagabi. Why weren't you replying? Sorry, pero sinabi ko naman kagabi na date namin ni Brian. Tatanong kasi sana namin kung nag-aral ka. Grabe, we were so clueless sa exam. Wala kaming makopyahan. Sorry talaga guys, di ko kayo napakopya ng sagot. And di rin ako nakapag-aral. I'll make it up to you. Treat ko na lang ulit kayo ng coffee. No thanks. May pupuntahan pa kami ni Fiona. See you. Gosh, she's so annoying. Feel niya na she's one of us. Di mo ba napapansin? Of course, napapansin ko. She's getting into my nerves. She has to know her place. Miss Josefina, Yes, ma'am? I've been keeping track of your grades this semester dahil isa ka sa mga scholars ng school. And I'm afraid to tell you that you've been failing. What is happening, Miss Josefina? Sorry ma'am, kasi po, I've been busy with the order I belong to. I don't care kung anong organization yan. I'm expecting you to focus sa academics mo. This subject is important, Miss Josefina. If you think you can pass my subject with that poor performance, mag-isip-isip ka ulit. This will endanger your scholarship. Nakakainis talaga siya. Bakit? Nakita mo na ba yung totoong kulay ng so-called friends mo? What? No, yung professor ko, she's threatening me. Ibabagsak niya daw ako. Hoy, Pining, mag-isip ka nga ng maigi. Di naman siya nagsasabi ng ganun kung hindi mo pinapabayaan yung pag-aaral mo. Kaya ikaw talaga ang problema. Anong karapatan niyang sigawan niya ako sa hall? She's so mean. Pining, tumigil ka nga. English ka ng English. Taga-probinsya ka, hoy. Sobrang tindi ng impluensya sa'yo ng mga kaibigan mong yan. Lumuwag na yata yung tornilyo sa ulo mo. Basta, sobrang nakakainis na siya. Hello, Nay? Naku, Pining, miss na miss ka na namin ng tatay mo. Ano, okay ka lang ba dyan? Nakain ka ba ng maayos? Baka puro instant noodles lang naman ang sistema mo, ha? Mag-iingat ka, masama yun sa katawan. Ano ba, Nay? Okay lang ako. Ano, kulang pa ba yung pera na pinapadala namin dyan? Pag kulang, ha? Sabihan mo lang kami. Saka yung kailangan mo para sa school, sabihan mo lang kami para magawa namin ang paraan dito ng tatay mo. Okay lang talaga ako, Nay. Huwag ka mag-alala. Siya nga pala yung pinapabili mong cellphone. Medyo matatagalan pa siguro kami ng tatay mo bago mapadala yung pera. Sorry, anak, ha? Medyo mahal din kasi. Pero sabi mo, installment naman yung bayad saka kailangan mo sa school. Kaya okay lang. Konting hintay lang, anak. Okay lang yun, Nay. Sige po, antayin ko na lang. Sige, anak, ha? Basta pagbutihan mo dyan. Love you, anak. Miss you. I miss you too. Ingat kayo. Hi, girls! Hi? What's up? Wala bang happiness dyan or something? Ang boring na sa dorm eh. Gusto mo ng happenings. Sige, punta ka sa bahay namin tonight. I'll be inviting guests and we'll have a little party. Para lang sa'yo. Really? You're the best. Sige, Tiffany, I have to go na. See you. Bye, Fiona. Let's see kung hanggang saan ang kaligayahan mo. Hi, girls! Hi! Tara, start na tayo. Yung ibang in-invite ko, susunod daw mamaya. Malalate lang. Start with ano? We're going to drink! Ano ba, Joey? Yun ka na naman eh. Don't be so KJ and innocent. I'm not being KJ. Let's go! Aray, ang sakit ng ulo ko. Tiffany? Fiona? Nasaan na kaya yung mga yun? Hala! Pag-alas 8 na! Ma-exam pa ako. Bakit naman hindi ako ginising ni na Tiffany? Ma'am, Oh, why did you even bother to show your face to me? I'm sorry to tell you, pero bagsak ka na sa subject ko. You never listened to me. Sobrang irresponsible mo pa.
Ma'am, I'm sorry po talaga. May emergency lang sa bahay, kaya po kailangan. Galing-galingan mo naman magsinungaling. Halata ka naman eh. Unless you can provide me with a valid proof, I cannot give you a special exam. Sorry, but rules are rules. Ma'am, sorry po talaga, pero please give me a chance. Hindi po ako pwedeng bumagsak sa kahit isang subject dahil mawawala po yung scholarship ko. Hindi ko naman po kaya mag-aral dito nang wala yun. Miss, you should have thought of that bago ka ma-distract sa pag-aaral. Remember, kung nagpapadala ka sa mga yan, might as well drop out from this school. Merong mga students na, let's be honest, hindi naman ganun kagaling, but this school produces students who can really perform well. Hindi basta-basta dito. You had your chance. I'm sorry, I have to go. OMG! Nagsmile sa akin si Crush kanina. Gosh, I should totally write this down on my diary. Dear Diary, Katulad nung kay Crush, ang unexpected, di ba? For those moments, mag-Diatabs for the fastest relief. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Hoy, Tiffany! Oh girl, nasa school ka na pala. Buti nalaman mo kung paano pumunta dito galing sa house ko. Bakit naman hindi niyo ako ginising? yun lang ba? Lasing na lasing ka kasi kahapon eh. Mukhang hindi mo talaga ng enough rest. Muntik mo pa nga sukahan yung carpet ni Tiffany, pero okay lang. Kasi friends naman tayo. Diba? Girls naman, alam niyo naman na may exam tayo ngayon tapos alanganin ako doon. Sana naman lang ginising niyo ako. Tsaka, ano ba problema niyo sa akin? Bakit napansin ko parang inis kayo lagi sa akin? So sinisisi mo pa kami dahil sa pagkalasing mo? How dare you? All I did was welcome you to my house. And binamasama mo pa? You're so ungrateful, Joey. Yan lang ba talaga problema niyo sa akin, ha? Sigurado ba kayo? Kasi kung yan lang, ang bababaw niyo. Diretsuhin niyo na lang ako, ah. You want me to be frank sa'yo? Okay, I hate you. We hate you, Joey. Oops, I mean, Pining. Yung mga first few weeks natin was okay, but then you got too annoying. Feel mo na bilong ka sa amin when in reality, you're just this poor girl from the province na sa scholarship lang kumakapit dahil hindi makapag-aral sa school. Attention seeker na nga, social timer pa. Yan ba talaga tingin niyo sa akin? Do I look like I'm joking? You'll never be one of us. And baby, kaya ka din namin naging friend to teach you that lesson. Alamin mo lugar mo, Pining. We don't even know why we're wasting our time on you. Oh, bakit ka umiiyak? Break na agad kayo ng jowa mo? Diyan, babagsak na ako sa isang subject ko. Tapos wala na din akong kaibigan sa school. Bakit ganito? Sabi ko na nga pa, ganyan mangyayari. Pining, bakit kasi hinayaan mo maging ganito? Sinabi ko naman sa'yo nung una na matalino ka naman at kaya mong kumilatis ng tao. Pero tignan mo yung sarili mo ngayon, umiiyak ka. Nakakawala naman ng bilib. Alam mo, sa totoo lang, na-pressure lang naman ako eh. Nung kinaibigan nila ako, akala ko mabait lang sila. Tapos unti-unti nagsimula yung pakiramdam ko na makibagay sa kanila. Kasi kung hindi ako makikibagay sa kanila, may iwan na ako lagi. Saling kit-kit lang ako. Akala ko nung binago ko yung itsura ko tsaka pananamit ko, pati na rin yung pagsasalita ko magugustuhan nila. Pero lalo lang pala silang magagalit sa akin. Hanggang ngayon ba naman, may pakialam ka pa rin sa nararamdaman nila? Wala silang pakialam sa nararamdaman mo. Ginamit ka nila dahil gusto lang nila at wala silang intensyon na mapabuti ka. Kaya wag mo na yan pag-aksayan ng lupa. Ang isipin mo, yung grades mo na bagsak. Kung ako sa'yo, sabihin mo sa nanay at tatay mo para wala kang tinatago sa sarili mo. Hindi din naman para sa kanila kung di mo sasabihin, di ba? Nay, miss ka na namin. Nay, sorry. Bakit anak? Anong problema? Nay, baka bumagsak ako sa isa kong subject. Hindi ko kasi pinapusin yung pag-aaral ko eh. Nagpadala ako sa kung ano nung kaarte high school sa Maynila. Nay, sorry talaga. Anak, kahit anong kamalian pa yung ginawa mo, mga magulang mo pa rin kami. Minsan, ang hirap mo lang talagang intindihan. Kasi mga sinasabi mo, halatang di na totoo. Pero kahit naman ganun, mahal na mahal ka pa rin namin. Kung umaksa ka sa isang subject na yan, magagawan pa rin namin yan ng paraan ng tatay mo. Basta anak, pagbutihin mo na lang yung pangalawang pagkakataon, ha?
Baka sa susunod, yung tatay mo na yung benta ko. Pag-aral ka na. Nanay talaga mo. Sorry, Nay. Pasensya na talaga. Hayaan niyo po. Bibisita ako dyan tapos yayakapin ko kayo ng mahigpit ni tatay. Miss ko na din po kayo. Tiffany, Fiona, Oh, bakit? girls, sorry kung may nagawa man akong mali sa inyo. Kung may nagawa man ako para mainis kayo o magalit kayo, pasensya na, tama kayo. Hindi naman ako kabilang sa inyo eh. Mahirap lang ako, taga-probinsya. Dapat hindi ako nagpupumilit na maging isa sa inyo. Pero sana, naramdaman nyo din na naging magkaibigan tayo kahit papano. Kasi ako naramdaman ko yun. Kahit mataray kayong dalawa, kahit minsan nararamdaman kong inuutol nyo ako, alam kong mababait pa rin kayong tao. Sorry din. We shouldn't have been mean sa'yo. We wanted to be a genuine friend sa'yo, and we really tried. Pero we just ended up pressuring and manipulating you. Siguro I got kinda threatened kasi you were starting to become like us na. I can't even tell you na everything will change. Kasi ever since, ganito na kami. But, I'm sorry. I really am. Hi, ma'am! Oh, Miss Josefina, are you ready for your special exam? Yes, ma'am. Thanks again for giving me a chance. Josefina, I may be strict but I know potential when I see potential. Nung sinabi mo sa akin na posibleng mawala yung scholarship mo pag bumagsak ka sa subject ko, I felt quite alarmed. Don't see this as a special treatment. Ayoko lang na may nasasayang na estudyante. And I also noticed na nadistract ka lang naman sa pag-aaral based on your actions. Malaking factor ang peer pressure sa lahat and I'm glad you bounced back sa situation mo. Thank you, ma'am. I just hope it serves a lesson sa'yo. Huwag kang sayangin itong chance na to.